Kumusta mga brad? Noong hindi pa nga po dumating sa Pilipinas ang Honda Beat version 3, marami talaga mga taong hindi mapakali. Kesyo matagal na daw nilang hinihintay, bibili na daw sana sila kaso lang wala pa sa Pilipinas, may naipon na daw sila pambili ng motor at marami pang ibang sinasabi. Pero nung dumating nga po yung araw na nilabas na siya sa Pilipinas, marami na naman dahilan ng mga ungas. Yung Honda Beat Street naman daw yung hinihintay nila, yung naka-naked handlebar version. Sabi kasi nila, mas pogi daw to kung ikukumpara dun sa isa. Mas maangas daw kasi yung naka-naked handlebar. O diba? Magaling kang kupal ka. Magaling kang kupal ka. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Dati nga po kadalasan sa mga motor na naka-naked handlebar, yun yung mga motor na pang off-road or enduro bike or dirt bike. Pero sa ngayon nga po, medyo na iba na rin talaga. Sa ngayon kasi kahit motor na automatic, naka-naked handlebar na rin. At karamihan nga din po doon, mga pang off-road din talaga or mga adventure bike. Katulad na lang sa mga ADV, naka-naked handlebar din talaga sila. At nung lumabas nga po sa Pilipinas ang Honda Beat na version 3, marami din talaga ang umaasa na ilalabas din sa Pilipinas ang Honda Beat na Honda Beat Street or yung naka-naked handlebar version dito sa atin. Kumbaga ang pinagkaiba lang naman talaga nilang dalawa ay yung sa manibela. Yung isa nakabalot, yung isa naman naka-naked handlebar. May mga ilan-ilan nga po na nagsasabi na parang tanga daw yung naka-naked handlebar. Pangit daw tignan. Pero para naman doon sa mga taong mahilig sa naka-naked handlebar, yung mga nagsasabi daw na parang tanga, sila daw yung tanga. At kung ako din naman ang tatanungin, pogi naman talaga yung naka-naked handlebar. Kumbaga parang malinis siyang tignan. Hindi ko naman sinasabing madumi tignan pag naka full cover. Kumbaga iba talaga kasi ang pakiramdam kapag naka-naked handlebar yung motor mo. Parang mas nadadagdagan yung lakas niya. Hindi, joke lang. At yun nga din po ang isa sa mga nakakatawa doon kasi yung iba pa naantay doon sa Honda Beat Street na naka-naked handlebar. Samantalang dito sa Pilipinas meron naman talagang ganun. Or hindi eksaktong ganun na brand pero merong isang brand na may ganun. Kaso lang kung ano yung wala, yun yung hinahanap. Kung sa bagay, trademark ng pagiging Pilipino yun. At itong motor nga po na tinutukoy ko lang iba kundi ang Suzuki Skydrive Crossover 115. Wow! So natingin nga po, mapapansin mo kaagad na naka-naked handlebar siya, na parang katulad nga po doon sa Honda Beat Street. At kung formal din naman ang pag-uusapan, may ibubugad din naman to. Pogi din naman talaga siya. At isa pa, Suzuki po ang brand na ito. Ibig sabihin, kasali po siya doon sa kasali po siya doon sa brand na The Big 4. Kaya garantisadong matibay. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Suzuki Skydrive Crossover na mayroong 113 cubic cm engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, powered by SEP or Suzuki Eco Performance. Nang ibig nga pong sabihin malakas na makina at the same time matipid pa din sa gasolina. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air-cooled pa din. Panisyon sa Honda Click 25. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 8.9 horsepower at 8,000 RPM, 8.7 Nm torque at 9,000 RPM, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kahit tumakbo sa bilis ng 104 km/h. Pero sa ibang bansa, 90 lang talaga top speed niya. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 3.6 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman na po ng 50 km/L. So may mga ilan nga po na nagre-reklamo sa kanyang tangke. Maliit daw kasi. Pero yung iba naman, okay naman. Wala naman sila reklamo kasi matipid daw naman sa gas or sa gasolina. At dagdag pa nila, yung mga nagre-reklamo, wala daw yung motor. Ang sukat ng gulong 80/90/14 sa harap at 90/90/14 naman sa likuran. At parehas nga po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala po itong ABS. Pero wala namang problema dun. Ang problema dun yung pambili. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 740mm at 150mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 94 kg. So parang nga po sa isang 115cc na motor, sakto lang yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at bulb type naman
yung kanyang mga signal lights. Yung ibang tao nga po sa panahon ngayon X agad kapag naka-halogen. Gusto daw kasi nila yung naka-full LED. Pero kasi sa panahon din naman ngayon, mabilis na lang pong gawa ng paraan yan. Marami ka na pong mabibilhan na LED na headlight pati signal lights or yung mga lahat ng ilaw. Kaya sa panahon ngayon, wala na rin talagang imposible. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-full digital na kung titignan nga po natin parang may kapagkakapareha din doon sa Honda Beat Street. At katulad nga din po sa sinabi ko kanina, ang linis tignan ng naked handlebar niya. Pwede na lang doon sa mga taong hindi fan ng naka-naked handlebar kasi pangit talaga para sa kanila yan. Unlike nga po sa mga nauuso ngayon, wala po itong keyless. Naka-ordinary susi lang po siya. Pero okay lang din naman. Para sa akin mas convenient pa ngayon. Pagkapasok, ikot, sabay go na agad. Ibang nakakilis kasi pag pindot pumapalya pa. Kaya hassle talaga. Pagdating naman sa kanyang safety feature, meron din po itong side stand kill switch. Just in case nga po hindi mo na iangat yung side stand niya, hindi siya andar. Kaya wala talagang chance sa sumemplang ka dahil lang sa kanyang side stand. At ang kagandahan pa po dito, meron pa din po siyang kickstart na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Kaso lang unlike nga din po sa ibang mga scooter, napakaliit po ng kanyang underseat compartment. Pero hindi na importante yun. Basta present lang yung tatlong pinaka-importanteng features. Yun lang sapat na. Pero dito, ito talaga sasapat na. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito nga po nagkakalaga ng 73,900 pesos na medyo tumaas nga po ng kaunti kaysa sa nauna niyang presyo na pumapatak nga po ng 69,900 tapos naging 70,000 tapos naging 71,900 tapos ngayon 73,900. Syempre may magsasabi na naman ulit na mahal at meron din magsasabing sakto lang. Pero ikaw kung sa tingin mo ganito yung motor na hinahanap mo, pwede mo rin i-consider ang motor na ito. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto mong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.